Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Transform your culture. So ano po ba yung culture? Ang culture po yung ating nakagisnang pag-iisip or yung mga minana nating katuruan. Sa Matthew chapter 15 verse 6, tinalakay din ito ng Panginoong Hesus. Sabi niya doon sa mga religious leaders, pinawawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong minanang mga katuruan. So dito po makikita natin dalawang bagay. Sa Romans chapter 12 verse 2, meron pong pag-iisip na nakikiayon sa takbo ng sanlibutan. So ito po yung common na mentality na meron po tayo dahil nasanay tayong mag-isip katulad po ng mga taga-sanlibutan. At sa Matthew chapter 15 verse 6, binabanggit naman dyan, merong mga naipasang turo sa atin, mga minanang katuruan na hindi natin alam kung tama o mali at pinamumuhay na lamang natin ito. At alam niyo po, ang culture may kaugnayan po yan sa inyo pong environment, kung saan kayo lumaki, doon sa lugar na kinalakihan ninyo, sa bayan na kinagisnan ninyo, at doon sa pamilya na pinanggalingan po ninyo. At tayo po mga Pilipino, marami po tayong toxic culture. Karamihan sa atin nasanay na laging late, yung mamaya na habit, pwede naman gawin ngayon pero ipagpapabukas pa. Yung ugali natin na talangka mentality, mahilig tayo magsiraan, magchismisan, yung tinatawag na maluhong pamumuhay, yung ubus-ubus biyaya, at marami pang iba. Siguro may mga ilan pa dito na sasabihin ko na hindi maganda. Katulad po ng mga away sa pamilya, laging may inggitan, merong samaan ng loob sa magkakapatid, tampuhan sa magulang at sa anak, away ng biyenan sa manugang, At yung kadalasan na nakikita natin sa panahon natin ngayon, yung pong panlalamang sa kapwa, ang tao, laging pera na lang iniisip, mahilig mangutang, hindi nagbabayad, at yung pong mga culture na yan, nakasanayan natin, para bagang ang hirap ng i-correct. Pero alam niyo po, ang sabi ng Biblia, kailangan magbago tayo ng takbo ng pag-iisip. Kasi itong mga nakasanayan nating pag-iisip, pinapawalang bisa nitong salita ng Diyos. At ito po yung naglilimit sa atin para ma-experience natin kung ano po yung the best na ibibigay ng Diyos sa atin. Ano po yung good, pleasing, perfect will of God sa ating buhay. So paano po natin yan i-correct? Unang-una po, dapat magkaroon tayo ng God-centered mentality. Kailangan lagi nating i-glorify ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Yung pong sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So makikita po ninyo, kapag ang iniisip po ninyo ay i-glorify lagi si Lord sa inyong buhay, hindi kayo malilate. Hindi po kayong magtatrabaho ng parang bara-bara lang. Iisipin po ninyo na may mga bagay na makasisira sa inyong patutuo kung kayo po ay meron pong mga maling pag-uugali. At alam nyo, tayo mga Kristiyano, lagi natin dala ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya gawin po natin na ang lahat ng bagay ay para sa ikararangal ng Diyos. Pangalawa po, kailangan po ay maging love-centered po tayo. Love-centered mentality. Dapat po ang goal natin ay magmahal ng ating kapwa. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 16 verse 4, at ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal or pag-ibig. So,
palitan na natin yung mga ugali natin na lagi tayong nanlalamang sa kapwa, nagsisiraan, naglalamangan, alisin na natin yung mga tampuhan sa pamilya, inggitan, away ng magulang sa anak, at kung ano-ano pa. Pwede naman na tayo po'y mamuhay ng may pag-ibig. Alam ko marami sa inyo ganyan ang istorya ng inyong buhay, istorya ng inyong pamilya, laging merong samaan ng loob, laging may inggitan, pag-aaway-away. Baguhin nyo naman po yung culture po ninyo. Mamuhay tayo ng may pag-ibig. Kaya mahalaga lagi nating tanungin yung ating sarili. Sa lahat ba ng aking ginagawa, maluluwalhati ba ang Diyos? Pangalawa, ginagawa ko ba ang lahat ng may pag-ibig sa aking kapwa? Dapat po, gano'n na po yung ating pag-iisip, yung ating mentality. At pag ginawa po natin yan, matatransform natin yung maling kultura natin sa tamang kultura na umaayon po sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at muli ginising mo kami sa umagang ito ng may panibagong unawa. Hindi kami aware. Marami kaming namanang katuruan, mga nakagisnang pag-iisip na mali. Patawarin mo kami, Panginoon. Today, ipamumuhay namin yung pong katotohanan ng iyong salita na sa lahat ng pagkakataon dapat ikaw ay mag-glorify sa aming buhay. At sa lahat ng aming ginagawa, dapat po ay merong pag-ibig sa aming kapwa. Salamat, Panginoon. Turuan mo pa kami. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.